Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus, and for today's video, we're going to check out the Ringke Onyx case for the Galaxy A57 5G. And just to let you know, I was able to buy this sa Shopee sa mismong Ringke store. And before natin siya i-open, check muna natin yung parang plastic na lalagyanan niya. So as you can see here sa harap, nakalagay sa kanya Ringke, Live a Better Day. Dito nakalagay is Onyx Galaxy A57 5G. Yung color natin is black. So yan, may strap pa daw nakasama. Yan sa likod, so may mga nakalagay na information dyan. So let's go ahead at open na natin to. So upon opening, makita natin yung strap o yung parang lanyard niya. Nandito sa loob ng case. So wala naman siyang any pattern na texture. So parang plain lang siya, no? Na black. So meron dito nakalagay na Onyx. So hindi lang masyadong kita sa camera dahil madilim. So may Ringke made in Korea. Nakalagay dyan. Yung loob ng case. Yung sa likod naman ng case, yan siya. Meron naman siyang malaking cutout dito for the cameras. Ito rin, meron din siyang cutout for the LED flash. So matte po yung texture niya, which is really nice. So hindi siya fingerprint magnet. Yung sa side, nandito naman yung para sa volume up and volume down button. Ito naman yung sa power button. So dito meron siyang parang texture dito for added grip. So, nakalagay sa kanya Ringke. Ayan. Sa kabilang side, same din. Meron siyang parang texture dito na dotted texture for the grip. And sa ilalim, nandito yung cutout for the USB-C charging port, SIM tray, microphone, and then for the speaker grill. So let's go ahead at lagay na natin siya dun sa mismong Galaxy A57 device. So bali, ito nila siya guys. So kakatapos ko lang ilagay yung case dito sa Galaxy A57 5G. So ito na yung magiging itsura niya. So masasabi ko at first, to be honest, hindi ko masyadong gusto yung itsura nitong case nung nakita ko sa mga pictures tsaka mga videos sa YouTube. Pero nung na-receive ko na siya or nakita ko na siya in person, so masabi ko ang premium na dating nung case, so it doesn't feel cheap. So maganda yung pagkakagawa sa kanya, kumbaga quality talaga. Then isa pa sa mga nagustuhan ko is hindi madulas yung case, tsaka hindi rin siya fingerprint magnet, tsaka hindi rin siya bulky. So manipis lang din yung case. So yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. So ngayon naman, check na natin yung mismong case. So dito, maayos naman din yung cutout niya for the cameras and for the LED flash. So may uplift naman dito sa cameras niya. And then dito, nandito yung power button tsaka sa volume up and volume down button. So dito meron siyang mga dotted texture dito for grip. Same dito sa side. Dito maayos naman din yung cutout niya for the USB-C charging port, speaker, tsaka microphone. Dito maayos din yung cutout niya for the microphone sa taas. And sa buttons naman, wala naman naging issue. Responsive naman din yung buttons niya. And then sa screen naman, meron siya ditong lift dito sa bandang ilalim. Same dito sa ibabaw. So yan siya. So again, if you're interested to buy this case, leave ko na lang sa description below kung saan store ko siya nabili at kung magkano. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching. Stay safe and have a good one.